our beloved Boss Mike Severa. Lang mga idol, hanggang ngayon ba naniniwala kayo kay Maharlika na isa na itong Duterte supporter? Alam nyo yan sa sarili nyo na ang prinsipyo ng isang supporters ay mananatili. Tayo bilang Duterte supporters, alam natin ang prinsipyo natin. Oo, sige na. Alam nyo yung prinsipyo nyo. Diba? Sa lato ng bagong datong, dating, Emerita, Takahashi, Beverly Wagon, si Edel Toto Balduesa, syempre, Opel, Kirksen Baum, nandyan na rin. Sa inyo pong lahat, wag mo kalimutang mag-like. So ngayon, mga kababayan, sige tuloy natin. Brazy B. At si Maharlika, bilang isang lugalista, alam niya ang prinsipyo niya. Lugalista, putik nila. Mga kababayan, pinangalanan na nila. May sarili ng pangalan si Maharlika. Lugalista. Grabe. Sige tuloy. Bakit siya naging Duterte supporters? Bakit? Kasi kailangan niya ng suporta, kailangan niya ng followers para i-call out ang administrasyong hindi siya pinagbigyan sa hiling niya. Yan, mga kababayan ko, sinasabi ko na nga ba? Alam nyo naman talaga kung sino si Maharlika. Pero nung pumapabor sa inyo, abay, kulang na lang. Sip-sipin nyo puwet neto. Di po ba, mga kababayan ko? Sa totoo lang nung sang-ayon sa kanila, yung mga bitiw na salita, pag rarant ni Maharlika sa social media, abay kulang na lang sip-sipin nila yung puwet ni Maharlika. Ngayon, mga kababayan, iba na. Nag-iiba na ng tono ang mga DDS. Talaga bang kahit ba alam nyo nung araw kung sino siya, hindi kayo nagsasalita? Tama po ba, mga kababayan? At ngayon ay napatunayan na nila kung anong klase si Maharlika. Ayan, mga kababayan, kanya-kanyang birada na sila kay Maharlika. Dahil ang suporta niya bilang isang lugalista ay may kapalit. Kaya niya so ibig sabihin, yung pagsuporta kay Digong, naniniwala kayo sa amin na may kapalit ito na hindi nyo alam o ngayon nyo lang nalaman. Di po ba, mga kababayan ko? Kita nyo, mga kababayan ko, sa kanila na nanggagaling na may kapalit yung pagsuporta niya. Kaya maniwala kayo sa amin na yung pagsuporta ni lugalista ay may kapalit diyan kay Digonyo. Biruin mo, mga kababayan ko, na sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos biglang lumipat kay Digonyo. Kita nyo naman, mga kababayan ko. So ibig sabihin, may kapalit kung bakit yan iniwan ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagsuporta. Hindi lang doon sa hinihiling niya na pwesto o kapalit doon sa pagsuporta niya. Di po ba? Kaya yan bumaliktad, syempre, kasi may bayad. Tuloy. DJ Sunny, live to Suportahan si BBM, kaya siya loyalist dahil may gusto siyang makuha. At huwag niyong kakalimutan na si Maharlika ang tumawag kay Tatay Digong na Mang Kanor. Mga bobo talaga itong mga DDS, mga kababayan ko. Biruin mo, sa tagal-tagal ng panahon na nakikipaglaban tayo, paulit-ulit natin sinasabi, na itong si Maharlika, gumagamit lang. Wala talagang prinsipyo. Ngayon, natauhan kayo.
Yan ang sinasabi ko mga kababayan ko. Dinatauhan sila mga kababayan. Di ba? Yan ang problema kasi. Para kayong mga premature pinanganak, late na late, mag-develop ang mga utak nyo. Kaya hindi nyo agad-agad nasi-sense ito. Na si Maharlika matagal ko nang sinasabi to. Na darating ang panahon kayo ang tutuklawin nito. Dahil wala naman talagang prinsipyo si Maharlika. Dahil ang kanya views at kita at binabayad sa kanya. Yan lang naman ang mahalaga. Kaya kayo, ewan ko ba kung bakit kayo todo himod sa puwet niya. Di ba mga kababayan ko? Sige tuloy. Siya lang po, wala nang iba. Oh. At kinalimutan nyo na ba? Na? Tayong mga Duterte supporters, wag tayong magpakamangmang sa isang Maharlika. Oh my God! Ita! Wag daw magpakamangmang, matagal na naming sinasabi yan. Di po ba? Mga kababayan ko, di po ba matagal na nating sinasabi ito na nagpapakamangmang sila kay Maharlika? Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Dahil ba nasasaktan na kayo sa sinasabi niya? Baka naman nagkukulang na ang bayad sa kanya. Ganun lang naman yan. Tandaan nyo mga kababayan ko, uulitin ko lang, paulit-ulit na. Mula pa nung bumalik akong mag-vlog si Maharlika, sinasabi ko na, walang prinsipyo, hindi mahal ang mga Pilipino. Ang mahal niya lang sarili niya at yung binabayad sa kanya. Ang titigas kasi ng ulo nyo talaga o talagang likha lang talagang ang tagal nyong maunawaan yung mga bagay na tulad ngayon nauunawaan nyo na. Diba, mga kababayan ko? Ha? Tagal na po naming alam yan. Sabi nga ni Dimple Smirnoff di ba? Grabe ang tagal nila. Sige, eto na, tuloy. Dahil siya lagi ay gumagawa ng chismis, siya lagi ay gumagawa ng gulo. Di ba sinakyan nyo lahat yung chismis niya? Etong mga DDS din, mga kababayan Kakaiba. Di po ba mga kababayan, karuba? Eto rin Oo, itong mga DDS, kakaiba din. Alam nang pala nila na matagal nang gumagawa ng chismis. Ngayong hindi na pumapabor sa kanila yung chismis ni Maharlika, tsaka sila nagsasalita. Kasi si Maharlika, ang grupo na nila, ang sinasaktan niya. Nung panahon na gumagawa ng chismis si Maharlika, todo kami depensa. Anong ginawa nyo? Di ba sinakyan nyo siya? Sinakyan nyo lahat ng chismis niya. Kaya nga kami dito, balanse talaga. Sinasabi namin, yung sinasabi niya kasinungalingan kahit na hindi pumapabor sa amin. Tama po ba mga kababayan? Hindi naman natin pabor yun. Kung sabihin ko talaga sinungaling si Maharlika na yung sinasabi niya kay Alpotera ay kasinungalingan. Papabor ba sa atin yun? Hindi naman pabor sa atin yun Pero bakit? Gusto natin maging totoo kahit DDS kayo. Kaya kami nagsasabi ng totoo. Kita nyo mga kababayan ang kaibahan natin sa kanila. Kung sila mga kababayan kahit kasinungalingan, palalagpasin at sinasakyan, tayo hindi. Oo, hindi natin sasakyan ang kasinungalingan ni Maharlika. Dapat na ibaon nyo na sa mga king-inang mga utak nyo na itong si Maharlika ay talagang gumagawa lang ng mga issue at chismis para pag-usapan siya.
Simple lang po, mga kababayan. Pero hindi nila magets. Di ba, karuba? Nang kayo gamen. Diba? Mga nang ito, mga kababayan eh. Nagiging masaya ba tayo tuwing pinonood natin si Maharlika? Oo! Masaya kayo noon. Di ba? Pag pinapanood nyo si Maharlika, tuwan-tuwa kayo. Galing-galing ni Maharlika. Nako, sasakyan ko yan, iko-content ko. Di ba ganyan kayo? Ganyan yung mga ginagawa nyo. Oh. Tapos kayo, nagre-reklamo kayo porque hindi na pumapabor sa inyo yung ginagawa ni Maharlika. In fairness naman doon sa chismosa. Diba? In fairness naman kay Maharlika. Maharlika, kita mo na. Ha? Ganun talaga mangyayari sa'yo. Ha? Kapag ka hindi na pumapabor sa mga sinamahan mo yung sinasabi sa'yo, titirahin ka na. Yan yung natutunan nila sa'yo eh. Na pinapaliwanag namin lagi dito sa social media na huwag pamarisan ka. Dahil masama ka talagang ihemplo sa social media. Tama po ba mga kababayan? Napakasamang impluensya ni Maharlika sa social media. Opo in fairness sa mga DDS na nalilin lang niya. At in fairness na rin sa mga tatanga-tanga. Tuloy. Sa mga nababalitaan natin, sa mga chismis na ipinararating niya, pero hindi masaya kung puro pamimersonal na buhay na yung pinapakialaman niya. Kita mo, pamimersonal ba ka mo? Langya kayo. Di ba sinakyan nyo? Yung sinasabi niya na kung ano-ano nga mga anong pinaggagawa daw ni First Lady na gawa-gawang kwento. Tuwan-tuwa kayo nun. Ngayon ganyan na kayo. Yan ang sinasabi ko, maliwanag rito mga kababayan na kapag hindi kapaboran nila ang naririnig sa bunganga ng isang Maharlika, ayan, titirahin na nila. Tuloy! Dinadala niya ang mga Duterte sa gulo. Dinadala niya ang mga Duterte sa mga chismis. Iba yan naman ang gusto nyo? Magulo. Sino ba nagdadala ng gulo? Si Sara. Anong ginagawa ni Sara? Puro pamumulitika. Pasyal dito, pasyal doon, para manira. Yun yung kinakampihan nyo. Kaya kailangan batikusin nyo rin si Sara, hindi lang si Maharlika. Kasi kung ikukumpara natin si Maharlika at kay Sara, halos pantay sila. Pantay sa alin? Masamang ugali nila. Pantay sa sa kung ano yung naratibo nila. Parehas! Walang pagkakaiba silang dalawa. Mahilig sa chismis si Maharlika. Mahilig sa chismis si Buday. 'Di ba? Mahilig sa chismis, mahilig sa fake news si Maharlika. Mahilig din sa fake news si Buday. Putik na yan, kulang na lang, magkainan silang dalawa. Tuloy! Kasi ugali na ng isang logalista na nagpanggap na Duterte supporters. Nagpanggap. Uy, sinusukan nyo ngayon. Bakit? Akala nyo tinatanggap namin dito? Di ba? Mga kababayan ko. Kahit na may mag-utos, kahit may makiusap na kausapin ko siya para bumalik si Maharlika, hindi ko gagawin yan. Sa totoo lang mga kababayan, kasi wala akong nakikita na prinsipyo sa kanyang pag-iisip at pagkatao. Sasabihin na naman ng iba, Boss Mike, bakit si Pebbles, ginawa mo ng paraan para makabalik? Mga kababayan ko, isipin nyo naman maigi kung parehas si Pebbles at si Maharlika. Magkaiba sila. Si Pebbles nadala lang dahil sa mga barkadang nasa kabila. Tandaan nyo yan. Si Maharlika dumidepende sa pakikinabangan niya. Si Pebbles hindi. Alam nyo ba? Kaya nga ako dyan, alam nyo, sa totoo lang, naaawa. Oo. Bakit kanyo? Itinaya niya yung sarili niya.
para sa katotohanan na gusto nyong malaman. Tama po ba? Itinataya niya yung buhay niya para sa mga katotohanan na gusto nyong malaman. Tama? Yan ang hindi nyo nalalaman, mga kababayan ko. Siya ngayon, hindi niya alam kung saan magtatago. Ngayon, punta ng Thailand dahil feeling niya doon siya safe. Edi nasa Thailand ngayon. Doon siya. Kaya mga kababayan ko, sa mga nag-iisip at nagsasabing mga tanga na si Mike Cervera daw ay nagpapabalik ng sisira sa First Lady at kay Pangulong Bongbong. Di ba? Lumabas ang totoo. Tangang-tanga kayo. Tuloy. Huwag niyong kalilimutan ang sinabi niya kay Tatay Digong. At ngayon ay inuungkat niya at gusto niyang patunayan. Ang kanor. Gusto niyang patunayan na totoo yung paratang niya kay Tatay Digong. Yung pagpunta-punta niya sa dahig, pagmasid-masid niya, pagkuha lang ng impormasyon at pagkuha lang ng chismis para may magawa siyang video, para may mapag-usapan siya. Diyos ko, sabi ko sa inyo, si Maharlika pumunta ng dahig dahil meron siyang misyon na hindi nyo alam. May misyon si Maharlika, mga kababayan, dahil meron nang nag-uutos sa kanya. Kasi kailangan niyang malaman kung ano mga sasabihin niya dahil kailangan niyang masulit yung mga bayad sa kanya. Gets nyo na, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi ko. Sige, tuloy natin dito para maunawaan nyo yung sinasabi ko na kaya pumunta si Maharlika sa dahig kasi merong misyon. Misyon kasi may nag-utos na doon. Nag-utos para kumuha ng impormasyon, mga impormasyon na ebidensya niya, kunyari, wala nga nakuha. Kaya kung ano-ano nila sinasabi niya, kumuha ng impormasyon kung paano sisirain si Alpotera. Nagets nyo na, mga kababayan ko? Bago pa pumunta si Maharlika sa dahig, planado na yan kasi meron nang nag-uutos sa kanya. Ang tatanga lang kasi ng mga DDS hindi makita. Our beloved Boss Mike